Pag ikaw talaga may atraso sa taong bayan, lalo na sa ginagawa mong hindi maganda, maduduwag ka talaga. Kahit pa sabihin mo may mga gwardiya ka, may mga bodyguard ka, hindi mo talaga kayang puntahan yung lugar mo kasi nakaramdam ka na hindi ka safe na puntahan mo. Tinutukoy ko dito itong si Bongbong Marcos dahil ito yung rally dapat nila ngayong araw na to sa Cotabato. At alam nyo kung ano ang nagiging nito. Galit pala talaga itong mga miyembro ng MNLF sa kanya. At ito pa naghamon pa to, itong MNLF na kung hindi ayusin ni Bongbong Marcos itong kanyang administrasyon, handa silang lalaban talaga sa gobyerno. Ito yung nakakatakot. Kasi itong Mindanao kasi, noong panahon ni dating Pangulong Duterte, ayos na to eh. Lalo na to sa may parting Tawi-Tawi, Hulo. Yan yun dati ang maraming kaguluhan dyan. Kaya lang, noong umupo si Pangulong Duterte, naayos niya yan. Hindi kagaya noong araw talaga na magulo nga yan. Bumalik na naman ulit itong mga kapatid at mga Muslim na galit sa gobyerno dahil pinabayaan sila ng gobyerno at ang gobyerno kasi hindi maayos. Lalo ngayon kay Bongbong Marcos. Ang tinutukoy ko nito ay ang rally na hindi tinuloy dahil hindi to sinipot ni Bongbong Marcos. Diyan pala takot dito sa mga taga Mindanao talaga. Hindi lumusob si Marcos. May video na galit itong chairman ng MNLF kay Bongbong Marcos. Sir, ito pa sir, kung sakali mangyari itong mga dayaan, sir, ano yung mga ipapangako po natin? Ako, pag tinanong mo ako, sir, kasi dyan, commander ako, iba na sa isip ko eh. Yun, yeah. Oo. Ang sanay tayo sa kahit anong laban, hindi natin inuurungan yan. No, kung tatanungin mo ako kung ano ang dapat natin gawin as a commander, sanay tayo na makipagdigmaan. Dapat ba may mananagot or yung walang dadanak na dugo or kailangan pagpanagutin yung mga andyan sa yan ang iwasan ng Marcos administration. Wag niyang hintayin may dumanak na dugo. Yan ang kung nag-iisip siya, dapat isipin niya ang mga pwedeng mangyari. Kasi kung ako ang tatanungin mo, doon sa nararamdaman ng tao, galit ang tao. Galit ang Moro National Liberation. Nakapasyal ka doon sa kay Datuwataw ito? Oo. Si Datuwataw ito? So kasama ka doon? Pinsang buo ko si Datuwataw ito? Ano sila Miswari group sila Okay, Miswari. Laging kami yung tatlo kasi yung faction ng Moro National Liberation Front. May Miswari, may SEMA, at itong pangatlo, yung kay Panduma Sani. Pero nagkakaisa kami. Kahit na iba't ibang faction, itong tatlong faction na to, nagkakaisa kami. Nakakapit to ba sir yung bagong mo po ngayon na si Abdul Rauf? Kaibigan natin si Abdul Rauf Makatuwa dahil mga kasama din natin silang mga commander. Even the chief minister ay malapit sa loob naming mga taga-Marawi. So actually isa din akong politician sa Lanao. So magkakakilala kami. Hindi ba nakakapit to sir kasi si BBM po yung nag-appointee po sa kanya? Ang nangyayari kasi dyan, sir, itong ginawa ni Abdul Rauf Makatuwa na pagdikit kay President Marcos, may may dahilan ito. Hindi natin alam kung ano ang kanyang personal reasons. Pero ang ngayon, ang BARM ngayon, majority, talagang galit ang tao. Actually, nung magbukas ang KCC Mall, ang imbis na
imbis na mag-shopping lang sana ang mga tao dahil akala nila darating si BBM, nagsigawan doon ng Duterte. Kaya nga hindi ko nga alam kung saan humuhugot itong mga taong to ng kakapalan ng mukha. Hindi nararamdaman yung sigaw ng tao. Pilit pa rin nila nililiko yung isip ng tao. Dahil reality naman, malinaw na malinaw, itong ginagawa guys, hindi ito para sa bayan. Opinion mo sir, kung bakit po hindi po nakarating si BBM doon sa Cotabato City? Malay ko, natakot guro. Alam mo naman ang presidente, may mga intelligence yan. Baka may nakapagsumbong sa kanya, wag kang pumunta dyan. Baka maging presidente si Inday Sara nang wala sa oras. Yun, no? Maraming salamat sir. May mga Party ng Cotabato City sir, no? Party ng Cotabato City ngayon, wala po silang nagawang rally ngayon. Akala kasi namin doon, actually nakahanda na kami na pupunta doon si BBM. Pero dahil sa hindi siya sumipot, wala kaming magagawa. Pero siguro, kaya yung hindi sumipot doon, dahil imposible namang bigla na lang magka-cancel yun Naka-set na yun Baka siguro napansin niya, wag kang pupunta dyan. Dahil manganganib ka dyan. Hindi ako nagkakamali, no? Nagpan po yung sa Cotabato si Gobernador ba yun siya? Na nagsalita po siya na baka busy daw. Saan siya busy? Sa session niya? Hindi tayo nagkakamali. Baka doon. Dahil wala namang ibang rason kung bakit hindi siya natuloy. Ang talagang rason doon, hindi may nag-advise sa kanya na wag siyang tumuloy. Mensahe mo na lang para sa kapayapaan sa ating Pilipinas at magkaisa po yung mga bawat Pilipino po. Actually, kaya tayo nagkaisa na botohan itong si BBM dahil sa ang inaasahan natin, ito ay para sa pagkakaisa. Dahil lahat naman tayo ay nangangarap ng isang mapayapang bansa. Even us, na Moro National Liberation Front, ang tanging pangarap namin, sana dumating yung isang pagkakataon na tumahimik tayo. Pero nangyayari itong kaguluhan na ito because of doon din sa mga leaders natin. Diba? Hinahayaan ng administration to na magkagulo tayo dahil ang iniisip nila hindi naman taong bayan. Ang iniisip ng administration to kung paano matanggal sa tinik nila, matanggal sa lalamunan nila ang tinik na nakabara, which is yung si Duterte. Sir, mensahe mo po ngayon kay Marcos. Ang mensahe ko naman dito sa ating presidente, isipin mo yung taong bayan. Isipin mo yung pamilyang Marcos na nabawi nyo na yung karangalang ibinigay sa inyo ng Duterte. Huwag na kayong bumalik na malagay naman kayo ulit sa talaan na pinakamasamang tao sa mundo. Huwag niyong hayaan yun. Minsan na kayong nalagay dyan. Minsan na kayong nalagay sa talaan ng pagiging magnanakaw. Talaan ng pagiging makasarili. Yung nanay mo, isa sa most greediest person sa buong mundo. Nasa record yan ng Guinness. Yung tatay mo, isa sa pinakakurap na leader sa buong mundo. Nasa record din yan. Yan ang facts. Kaya wag mong nabawi nyo na yung karangalan ninyo. Wag mong hayaan na ang susunod na generation ay mamulat na naman na ang kamulatan ng susunod na generation pag sinasabing Marcos ay masamang tao, masamang leader, magnanakaw na leader, diktador na leader. Wag mo na ulit hayaan. Pag na lang sa kay BP Sarap para maganda yung natin kay BP Sarap kay Pagkalilig sa ating mahal na VP, wag kang uwi hanggat
hindi mo maiuwi sa amin ang mahal nating tatay. Maraming umaasa sa iyo, marami kaming nasa likod mo. Alam namin na nagpapakatatag ka lang. Dahil alam namin, tao ka lang din, nasasaktan, nanghihina. Huwag kang panghinaan ng loob dahil sa iyo kami humuhugot ng lakas. Marami kaming lalaban para sa iyo kahit itaya namin ang buong buhay namin. Mahirap talaga pagka ikaw ay hindi mo talaga pansinin yung ibang mga grupo o kaya itong kapatid nating Muslim kasi mag-ano talaga yan, mag-alburuto talaga yan sila. At asa pa, ang pagkasinungaling nitong presidente na to, pinapaano talaga niya eh. Parang pinabayaan na lang niya lalabas sa kanyang bibig na hindi na lang talaga niya napapansin na ang mga lumalabas sa kanyang bibig ay napagkasinungaling na. At ito ngayon, ang Mindanao, tuloy, hirap na hirap sila ditong pasukin to kasi ayaw nila eh. Ito na sundang vlog ko na nakita nyo yun. May mga gamit nga ng Comelec doon dinadala. Kasi may balak sila ditong hindi talaga maganda dahil itong mga to pwede nilang dayain ang eleksyon doon. Pag ito'y dinaya ang Mindanao, anong sabi ng ano nito, yung chairman ng MNLF, wag nang antayin yung dadanak pa yung na hinahana. Di ko lang bangitin. Kasi galit na nga sila. Pagka itong presidente natin, pag nasapul talaga to sa taong bayan, humanda lang talaga kayo kasi hindi na ordinaryong mga tao ang galit sa inyo. Itong mga leader ng MNLF, pag ito yung mag-alburuto talaga sa gobyerno, mayroon pang mayroon pang MNLF, mayroon pang MILF. Ito yung mga grupong malalaking sa Mindanao na grupo to ng kapatid ng Muslim. Dati ang tino-tino nitong pinapairal ni dating Pangulong Duterte, pero ngayon sinira na naman itong administrasyon na to. O sino bang nito? May kasalanan. Itong gobyerno. Nawala na nga yan sila. Tumahimik na nga yung Mindanao. Pero ngayon, bumalik ulit yung galit sa gobyerno kasi napansin naman natin kung ano talaga ang pamumuno ng gobyerno. Sakit naman talaga yung ginawa, lalo na ang ginawa ni dating Pangulong Duterte. Sakit yun. Ito mga Muslim, nasaktan sila masyado kasi ang mga Muslim kasi nung panahon ni Tatay Digong, talagang binigyan ng importante sila doon. Di yung parang binabypass lang natin. Sumunod tong administrasyon na to, baliwala ang mga tao doon. Kaya sayang yung suporta nila kay Bongbong Marcos nung panahon na yon, noong 2022, dahil ang talaga nila, naisip nila ay gaganda lalo ang kanilang pamumuhay. Pero ang bandang huli pala, ito sila ngayon, nagsuffer. Dahil sa pamuno nitong ni Bongbong Marcos na hindi talaga maayos. Ay ito na, dapat may rally ang alyansa sa Mindanao, sa parting Cotabato, hindi natuloy sa pagpunta ni Bongbong Marcos. At ito nga, sabi niya, may intel naman yan siya siguro, nakarating sa kanya na hindi talaga maganda yung pakikitungo sa mga tao dito sa Mindanao sa kanya, kaya siya umatras. Totoo naman. Kahit sa Visayas nga, hindi siya nag-iikot Kaya itong alyansa ngayon, kanya-kanya silang diskarte na lang sa Mindanao. Hindi na sila nagsama-sama. May pupunta sa ganitong lugar. Noong nakarang linggo lang, si Tito Soto sa may bandang Usamis ba yun? Yun na lang, paisa-isa na lang sila. At ang sabi nitong leader ng MNLF ay bakit ba ang mga tao o mga parang media na parang talaga nila, parang tinatakpan yung totoong istorya. Wag naman daw takpan ang totoong istorya. Kahit saan na nangyayari ngayon, tinatakpan lalo sa mga media. Hindi tayo aasa sa media na magsabi ng totoo. Lahat yan pinagtatakpan nila. Dahil ayaw nilang ma-expose masyado ang kasamaan nitong gobyerno ni Bongbong Marcos. Kasi nakikita ng taong bayan ngayon, ano ba talaga si Bongbong Marcos mamumuno? Wala na nga talaga siyang katinuan. Kung sino nakapaligid sa kanya, kawawa lang talaga ang Marcos na to kasi
di siya di siya naisip na ito pala yung nakakasama lalo at wala siyang pakiramdam ngayon dahil sawang-sawa na ang mga tao sa kanya. Itong eleksyon na to, pagka ito yung mangyari na dayaan talaga na sa parting Visayas at Mindanao, alam na dyan sa lugar na yan na hirap talaga makakuha ng suporta itong administrasyon kasi nakikita na Ultimo nga sila, hindi na sila pupunta masyado Saan sila aasa? Sa Luzon lang? Hindi naman pwede sa Luzon na sila aasa kasi ang Luzon hindi yan pwede masulid din nila na makakuha sila ng na boto talaga na sulid sa kanilang partido. Kaya ito ngayon, ang kanilang last chance na lang nito, mandaya na lang sa eleksyon. Bakit itong Comelec hindi pinakinggan itong si Respicio? Itong si Harold Respicio na ito yung nagsabi na pwede madaya ang eleksyon itong darating na Mayo kasi yung mga nila pwede ma-hack. Kaya lang itong Comelec, si Respicio pa ang nagiging masama kasi galit pa May kaso pa to si Respicio dahil dun sa kanyang ini-expose. Bakit ayaw makipag-usap? Kung totoo talaga tayo magbago ang tema ng eleksyon natin itong darating na eleksyon, sundin dapat yung eksperto sa sa IT kasi sila nakakaalam diyan. Ito si George Garcia, ano bang alam niya sa IT? Ang IT, ang nagsasabi rin sa kanya na ganito gagawin mo, yun din sinusunod niya sa mga interview. Mismo, itong si Respicio, siyang may niyan. Siya ang, halimbawa, konduktor yan, siya yung may alam niyan kung paano gamutin yan. Kaya lang, hindi nga pinakinggan ito ni George Garcia sa Comelec. Dahil alam nila na pagpakinggan nila ito, bulilyaso yung plano nila na ang daya nga dadayain nga Ito nga yung isang vlog ko na sundan ito, bulabog sila noon. Bakit nila nilagay yung mga gamit na yun sa lugar na hindi naman designated area nga yun sa sa Comelec? Di yun po pwede sa mga ganun. Dapat nga ito si George Garcia kung kasuhan to. Gamit nyo yan, gamit ng gobyerno yan, bakit doon nyo nilagay? Doon nyo nilagak sa lugar, bahay na hindi yan dapat dyan kasi gamit ng gobyerno yan. Dapat may kaso to. Ang binabantayan lang ito ni George Garcia ngayon, yung mga nagkakabit ng mga poster na oversize, yung mga wala sa lugar na pag pinagsabitan, yun lang yung niya, i-expose sa media. Pero yung mga magagandang dapat mangyari itong eleksyon, wala siyang ginawa dyan. Baliwala sa kanya yan kasi doon siya nag-focus sa walang kwenta. Ito yung nag-viral sa social media, itong kumandidato ng congressman sa Pasig, yan ang inaatupag niya. Garcia, ito yung atupagin mo. Itong nagkagulo sa Mindanao ngayon, sa Davao City, na ito yung mga gamit sa yung Starlink na gagamitin mo ngayong darating na eleksyon. So yan dapat ang solusyonan mo. Transparent tayo dito kasi pag hindi ka mag-transparent dito, isa ka rin sa magagalit ang mga tao sa iyo. Pustahan pa. Pag itong eleksyon na to na nalalapit na, wala na isang buwan na lang halos. Mahigit isang buwan. Pag ito yung dayaan talaga, magkagulo, iyari ka din. Siguradong magagalit ang mga taong bayan sa'yo. Bakit mo pinadala yung mga na yon, yung mga gamit sa eleksyon sa Mindanao lang? Anong ibig sabihin nun? Dahil nakaramdam kayo, nakaamoy kayo na hindi talaga maganda ang kampanya ni Bongbong Marcos dito sa Mindanao. At kanina may napanood nga akong video na survey daw sa ano bang kumpanya yun. Masyado siyang bilib kasi nga siya daw araw-araw halos binabantayan niya yung mga survey. Kung masyado kang bilib yan, ang survey niyan hindi naman yan hindi naman ilang tao lang yung sinusurvey niyan, 1,000, 2,000. Ang importante nasa ka mismo.
Kung baga sa trabaho mo, nasa field ka kasi doon mo makikita ang mga tao. Magsalita yan na ano ang naramdaman nila ngayon. Ang survey ngayon yan sa mga yung Pulse Asia, SWS, hindi yan. Wala akong tiwala sa mga yan kasi yan eh. Pwede mo bayaran din yan eh. Yung nakikita natin ngayon sa mga social media na nag-survey dyan sa kung saan man parte dyan sa Maynila, sa Mindanao, sa Cebu, makikita natin ang pulso ng mga tao ngayon kung ano talaga ang kanilang naramdaman. Galit kay Pangulong Marcos. Ang simpatiya ngayon sa mga tao lalong dumami dito kay Pangulong Duterte sa ginawa ni Bongbong Marcos nitong pagpahuli sa kanya na wala talagang kaso sa Pilipinas pero napadala sa Hague. Kung hindi ba naman talaga tuyo ang utak ng presidente na to, dito mangyari ngayon sa Pilipinas. Nagsobrang gulo na talaga. Dayain nyo ang eleksyon para ang mga tao talaga lalabas na naman to sa kalsada. Nag-warning na itong leader ng MNLF na dadanak talaga. Ang hinahanap ni Marcos, dadanak talaga pag hindi talaga ayusin. Galit na itong mga kapatid nating Muslim. Hindi lang itong tao na to na galit ha, na itong leader na to. Mayroon pang isang leader na galit din. Nung nakaraang linggo na na-vlog ko din yun, galit din siya kay Marcos. At ito na naman. At ito pa yung mga sa BARM, mga pinuno na galit din kay Marcos. Kaya ito si Marcos, naduwag na, hindi na talaga makatapak ng Mindanao to. Yari ka ngayon. Pati Visayas, wala. Hindi ka rin makaapak. Itong mga tao dyan sa mga hindi mo pinupuntahan ay lalong lalong nagagalit sa'yo. Imbis na maghingi ka ng paumanhin dyan o maghingi ka o gawin mo na lang sa sarili mo, ayusin mo na yung pagkatao mo. Tigilan mo na yung droga mo, Marcos.